soul. Let me to thy bosom fly, while the nearer waters roll, while the tempest still is high. Hide me, O my Savior, hide till the storm of life is past, safe into the haven guide. Oh, receive my soul at last. Thou, O Christ, art all I want, more than all in thee I find. Raise the fallen, cheer the faint, heal the sick and lead the blind. Just and holy is thy name. I am all unrighteousness, vile and full of sin I am. Thou art full of truth and grace. Plenteous grace with thee is found, grace to cover all my sin. Let the healing streams abound. May
Good morning! Ngayong umaga ay bigyan tayo ng pagkakataon upang magbigay ng isang mensahe ng ating Panginoon. Samahan niyo po ako sa gawain ito. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay may pamagat na ang paglilingkod ay nagiging isang kagitingan. Na atin po itong masumpungan sa aklat ni Marcos, Kabanata 10, talatang 35 hanggang 45. At ganito po ang sinasabi. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guro, may hilingin po sana kami sa inyo. Ano ang mapaglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at ang isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi nyo nalalaman ang inyong sinasabi, ang inyong hinihiling. Mainim ba ninyo ang kopa ng aking inuman? Makakaya ba ninyo na bautismoan, ibabautismo sa akin? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iinuman ay inuman ninyo at babautismoan ko kayo sa bautismong tanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang maupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan yan ay para sa mga pinaglaanan. Nang malaman ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkakapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus sa sinabi, alam niyo, na ituturing na pinuno ng mga hintil ay siyang namumuno sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man nais maging pinuno ay dapat alipin ang lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami. Sa ibang tao, ang maging tanyag o dakila ay mayroong pangalan o titulo. At may mataas na katungkulan o minagawang kagitingan or made an outstanding achievements worthy of being included in the Hall of Fame. At ang iba naman, ang kadakilaan ay mayroong salapi. Even for some reason, these are ill-gotten wealth. Ngunit, ang ating Panginoon has an idea of greatness. Sa totoo lang, it is the opposite of what the world holds today. Ayon sa Mateo 20:16, kaya't ang nauna ay nahuli at ang nahuli ay nauna. He says, the first shall be the last. He humbled himself, shall be exalted, all expressing worldly values. And then he stressed sa Matthew 20:26-28, ang sino mang maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang lahat. Ewan ko kung alam niyo nito, na isang ilustrasyon na mayroon daw 3 magkakaibigan na matagal ng panahon na hindi nagkikita. Magmula pa sila ng high school, classmate pa. Ito yung naganap
sa isang class reunion. Ang unang lalaki ay isang dalubhasang doktor at nagsalita sa kanyang baryo. Ang tawag sa kanya ng mga kababaryo ay Reverend Pastor because I am a part-time lay minister. Ang pangalawa naman ay isang abogado na nagmamalaki. Well, I am a charismatic leader. I give spiritual talk to everybody and they call me evangelist. At ang pangatlo, who was intently listening, said, ako ang pinakamataas sa inyo. I am a self-representative, going house to house, but I serve as a collector at the divine service. Many call me God. What? God? You must be kidding. His bewildered friend said, you see, when I knock at the doors, customers, and they see me, they explain, my God, you again? Ang kaisipan ng Panginoon sa pagiging dakila ay tanyag o understood in this way. Mga magulang nagpalaki ng anak ayon sa kahalagaan ng buhay Kristiyano, Christian values. Mga guro na naghangad sa mga mag-aaral ng mabuting layunin. High standard o high ideals. Ordinary people who without fanfare or publicity, karanyaan, reach out, nag-aabot ng tulong to these indigent brethren and underprivileged. Maraming uri ng paglilingkod. It can take in the form of caring, pag-aaruga para sa mga maramdamin, emotional, at psychological needs of other, pangalagaan o lalayan ang pangangailangan sa kanilang buhay. Kagaya ng pag-aalay ng mabuting pagkasamahan, companionship, pagkakaibigan, speaking of words of hope, pagbibigay ng pag-asa, lakas ng loob, bahagingan at pagpapalaga, kaluguran at papasigla ng kanyang kalooban. The great teacher is saying that if we want to find God, we have to go through the gate of charity, serving the needs of our brethren or less fortunate constituent, most of all, our family. Tanungin natin ating sarili, do we really believe that the service we do make us great and pleasing before the eyes of God? Are we doing service lovingly and cheerfully? Or do we serve grudgingly and enthusiastically only when there is material reward? Be cheerful in rendering service. God love a cheerful giver. Sa Korinto, 2 Korinto, Kabanata 9, talatang 7. Salamat po, Panginoon, sa mabiyayang salita mo. Tayo po'y manalangin. Salamat, Diyos, na ibinigay mo sa amin ang magandang mga salita mo na lalong nagpatibay ng aming pananalig at pananampalataya. Ito'y lalong nagbibigay sa amin ng kagalakan, ng pag-ibig, ng pangako mo na dapat tayo maglingkod na hindi nangangad ang anumang pabuya o karangalan, kundi maitampo ka namin sa mga gawaing binigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. Maraming salamat po na sinamahan niyo po kami sa oras nito na pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos, at salamat din po sa ating kapatid na si Kuya Doming Monies, na siya po ay dating pulis at naglilingkod siya sa ating Panginoon sa pamagitan po ng online prayer covenant and devotion. Mga kapatid, sa panahong ito, kailangan po natin ang Panginoon at huwag po kayong mangamba, matakot, lalo po sa nangyayari sa ating bansa na mayroon namang variant D or Delta variant na COVID-19 na ito ay namiminsala sa bansang Indonesia at gayon din sa India, na maraming namatay na mga tao dahil sa sakit na ito. Ngunit mag-ingat po tayo at sumunod po tayo sa health protocols at tayo po ay magpabakuna upang safe po tayo. Alaman natin na ang bakuna ay isang gamot na upang ma-prevent ang COVID-19 sa ating mga katawan. At maliwanag po na sinasabi ng Biblia ng ating Diyos ay mahabagin siya, lalo po sa mga nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At nangako ang Panginoon na kapag tayo ay mayroong malalim na panampalataya sa Kanya, pananalig, hindi tayo iiwan ng Panginoon. Maniwala ka sa ating Panginoong Hesukristo na hindi tayo iiwan ni kakalimutan man. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Amang nasa langit, Panginoon, tunay na Ikaw ay maasahan at hindi ka madamot sa anumang bagay, lalo po sa aming mga kahilingan. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, at naway maramdaman nila ang iyong presensya, ang iyong patnubay, ang iyong mga gabay para sa kanila, at ang iyong mga pagkapalang dumadaloy sa kanilang buhay, na ito ay kanilang kailanganin. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig sa oras na ito, lalo po ang mga overseas Filipino workers, kung saan man sila naroon, o Diyos, ingatan niyo po sila. Ilayo niyo po sila sa anumang kapahamakan at hindi kanais-nais. Kung sila ay merong mga karamdaman, paggalingin niyo po sila, o Diyos, at ingatan niyo po ang kanilang mga minamahal sa buhay na siyang naiwan sa aming bansa, ang mga pamilya nila, o Diyos. Pagpalain niyo po, lalo po ang aming kapatid na Mary Abigail Castro Revoso, ang anak ni Kuya Pablo Castro. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang nanay ni Karel na si Rosalina Ambrosio. Siya po ay may karamdaman. Si Ate Chita Flores, Chichi Dancel at May Dancel. Paggalingin niyo po sila, o Panginoon. Gayon din po si Kuya Oliver at Ate Encarnacion Balabo, ang mga magulang ni Olicar Mendoza. Pagpalain niyo po si Ate Ninette Clemente. Kami po ay nagpapasalamat sa mga membro ng St. Paul United Methodist Church na sila ang nagkakaloob sa amin ng aming mga pangailangan. Kami po ay nagagalak dahil sa kabutihan na kanilang pinadama sa amin. Pagpalain niyo po ang mga kabataan ng St. Paul United Methodist Church, gayon din po ang mga senior citizens, mga kalalakihan, mga kababaihan, ang mga membro na mayroong karamdaman. Pagalingin niyo po sila, at mga pagsubok sa buhay, o Diyos,
Lutasin niyo po ang kanilang mga problema, ang kanilang hanap buhay naway umunlad ito, O Diyos, at lumago ang kanilang buhay. At ang lahat ng mga ministerial team ng simbahang ito. Gayon rin po ang Galilee Ministry. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming paaralan, ang St. Paul Grade School, Tondo, Manila, na ito ay maging matagumpay at marami pa rin mag-aaral sa aming eskwelahan. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga namumuno nito, ang Board of Trustees, ganun din po ang mga teachers, mga estudyante, at mga magulang. Pagpalain mo rin po, O Diyos, ang aming mga obispo, ang aming mga district superintendents, ang mga kasama naming pastors and deaconesses. Ingatan niyo po sila, Panginoon, lalo po ang kanilang mga minamahal sa buhay. Ganyan po ang aming pamalaan, ang mga medical and economic frontliners. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, ang aming mga hospitals ng aming bansa. Naway hindi ito mapuno ng mga tao na mayroong karamdaman, kundi sila ay gumagaling, O Diyos. Pagpalain niyo po, O Diyos na aming Ama, ang aming bansa na magkaroon ng economic reform and economic recovery. Na ang bansang ito ay magkaroon ng mga pagkain sa mga mahihirap at magkaroon sila ng disenteng pamumuhay. Pagpalain mo rin po na magkaroon ng housing project ang aming national government, gayon din po ang local units ng aming bansa. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Naniwala po kami na mayroon namang panibagong pagkapala na aming maranasan, na kahit kami ay hindi karapat-dapat na tumanggap ng mga pagkapala sapagkat kami ay nagkasala sa iyo, sa isip, sa salita, at sa gawa. Ngunit naniwala po kami na mas nangibabaw ang iyong pagkapatawad sa aming mga kasalanan at hinugasan mo kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At hayaan niyo po, Panginoon, ng aming mga kaisipan at puso ay malinis sa iyong harapan at magawa namin ang iyong banal na kalooban. Pagpalain niyo po kami, O Diyos. O Panginoong Hesus, ayon sa iyong pangako na anumang aming kahilingan ay ibibigay mo sa amin. Ipahintulot niyo po na sa oras na ito na lahat ng mga nakikinig ay makaranas ng himala. Kung sila ay mayroong karamdaman, sila ay gagaling. Kung sila ay mayroong mga problema, malulutas ang kanilang mga suliranin at maging maayos ang kanilang buhay. Ibuhos niyo po, O Panginoong Hesus, ayon sa iyong pangako. Sa pangalan ni Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.